Kamustahin natin, Chiki, ang nangyayari sa Davao. Oo, si Bril Montalvo ay magbibigay po sa atin ng update mula sa Davao at rinig namin Bril ay talagang tanggap na daw ng pamilyang Duterte na hindi na daw makakauwi si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Chiki, Jovi, Maricel, alam nyo, nandito tayo ngayon sa Iligan City. Kung kahapon ay nandoon tayo nakaantabay sa Davao City sa anumang mga aktibidad o programa ng mga Duterte supporters at ilang mga Davaoenyo kasi nga wala talagang nangyaring mga programa doon in support nga sa nangyaring confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So tahimik doon ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa Davao City. At ngayong araw nga ay nandito tayo ngayon sa Iligan City dahil sinundan natin ito ngang si Vice President Sara Duterte sa kanyang pamamahagi ng tulong maging ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President, sa mga nasalantang residente dito sa Iligan City sa nagdaang bagyong Basyang. At pagkatapos nga ng pamamahagi niya ng tulong ay nagpaunlak siya ng isang ambush interview sa atin nga sa mga media and dito sa Iligan City. At marami tayong natanong kay Vice President Sara Duterte at isa na nga dito kung napanood ba niya ito nga confirmation of charges hearing hinggil sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon nga kay VP Sara ay hindi umano niya napanood kahapon ang hearing at nalaman na lang niya ang mga ibang detalye hinggil sa nasabing confirmation of charges hearing sa kanilang mga GC, sa group chat, sa online at maging sa mga code card sa social media posting. At ang hiling lang ngayon ni VP Sara, instead of makatingin or manood ng itong hearing ng kanyang ama, ay gusto niya ito, nais na itong makasama, makapiling at makita doon nga sa loob ng ICC detention facility sa kasagsagan ng paggulo nga nitong confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat, ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi pa pwedeng ito nga face-to-face na pagbisita ngayong linggo habang gumugulong itong investigasyon or confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, pero Bril, bakit nasabi ni na VP Sara na parang hindi na sila optimistic na makakabalik dito si FPRRD sa Pilipinas? Hiningan nga natin kanina, Maricel, si VP Sara kung ano ang kanyang reaksyon, kung ano ang kanyang sentimiento, positive ba sila, positibo ba ang kanilang pamilya na kakatigan ng ICC pre-trial chamber ng mga judges ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon nga kay VP Sara ay hindi na nila yan iniisip na kakatigan nga ng ICC pre-trial chamber, mga judges, ito nga ang kanilang ama at hindi na nila iniisip na makakabalik pa dito sa Pilipinas at especially to sa Davao City ang kanilang ama. Kasi nga, kung maalala natin yung mga appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sunod-sunod yung pag-disapprove nga ng ICC doon nga sa mga appeals ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun yung isa sa mga basihana ni VP Sara, kaya parang hindi na sila interesado sa confirmation of charges na manood at maging ang kanyang ama ay tanggap na umano na doon na siya, kung sakali doon na umano siya mamamatay just in case sa loob ng kulungan ng ICC. Ilan sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, Maricel. Bril, alam ba natin kung sino ang pupunta doon at makipagkita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pag pwede na, sino from the family? Yes, Chiki, natanong din natin yan kay Vice President Sara Duterte kung sino ngayon nandoon sa kanilang pamilya sa The Hague habang isinasagawa ito nga confirmation of charges nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi ni VP Sara ay nakatakdang lilipad nga doon si Davao City Vice Mayor Baste Duterte kasi ayon sa kasunduan ng kanilang pamilya is rotation sila
rotation sila every month, every 3 weeks ay may pupunta doon na one member of the family. So the next time na makaschedule doon na bibisita kaya former President Rodrigo Duterte ay ito ngang si Davao City Mayor Baste Duterte. At natanong natin si VP Sara kung kailan siya babalik ng The Hague at sabi niya wala pa umano siya nga schedule. Chiki. Sorry pahabol lang doon, Bril. Kailan natin inaasahan si Mayor Baste na makakarating sa The Hague? I wonder kung aabot siya dun sa part ng defense on Thursday. Ayon nga kay Vice President Sara Duterte na wala man siyang sinabi kung kailan na pupunta or kailan makakarating doon nga sa The Hague si Davao City Mayor Baste Duterte. Pero ang sabi lang niya kanina na ang schedule na ngayon para babantay at bibisita doon nga kaya former President Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Facility ay si Davao City Mayor Baste Duterte. Okay. Alright. Maraming salamat sa update. Bril Montalvo. At least pag pwede na bumisita, andun na si Baste. Oo. Kasi sa ngayon naman hindi sila pwedeng magkita mga kapatid in person. Pero pakinggan na rin natin. Feeling ko, beforehand they know na talagang itong week na to, they're off limits. Nasabihan na sila. Sabihan sila, hindi siya yung tipong, hindi siya yung tipong parang surprise. Hindi, parang nasabihan. Kasi the fact na wala kasi hindi naman ganun kadali mag-book eh. Yeah.